chapter 12, verse 12 to 14. Babasahin natin dalawang chapter. Okay? Dalawang text. John chapter 12. Let's read together. In verse 12. Ready? Go. The next day, when the large crowd that had come to the festival heard that Jesus was coming to Jerusalem, they took palm branches and went out to meet Him. They kept shouting. Ano sinisigaw nila? Hosanna! Blessed is He who comes in the name of the Lord, the King of Israel. 14. Jesus found a young donkey and sat on it. Just as it is written, do not be afraid, daughter of Zion. Look, your King is coming, sitting on the donkey's colt. So, binangkan nila si Lord. Ilang chapter? 6 na araw ang lumipas. The next verse, kapatid. John chapter 19. Ayan. 14 to 16. Tingnan natin, kung parehas pa rin ba? Verse 14, let's read. Ready, go. It was the preparation, the day of Passover, and it was about noon. Then He told to the Jews, here is your King. Binugbog na si Jesus. They shouted. Anong sinisigaw nila ngayon? Hosanna pa ba? Take Him away! Take Him away! Ano sabi? Crucify Him. Nag-iba na. Crucify Him. And Pilate said to them, should I crucify your King? We have no king but Caesar. The chief priest answered, and then he handed Him over to be crucified. Let's close our eyes and bow our heads and pray. Heavenly Father, we thank You for this time together. Thank You for, as we go back 2,000 years ago, kung paano You are welcomed by the people, and then after 6 days, the heart was changed. Lord, help us to learn from this. Help us to avoid these errors in our life as we follow You. And Lord, we ask for Your Holy Spirit to speak to us and through us. Lord, grant us with wisdom, knowledge, and not just understanding, but You will illuminate Your word for us. So we will not just be hearers. We will not just be hearers of the word, but we will be doers of the word. And Father, we thank You. We rebuke every work of the enemy to distract, to deceive, to destroy in the name of Jesus. Let Your name be glorified in this place. We're lifting You up, Jesus. And Lord, we ask that You speak into our personal lives, and we will never be the same again. Change and transform us into Your own image and likeness. Father, we thank You for this time. Thank You for the blessing of Your word. We receive it in the mighty name of Jesus. Amen. Let's clap our hands to the word of God. Pwede na po tayong makupo sa pangalan ng ating Panginoon. Sis Joy. Praise God. Ayan. Kanina na-traffic din kami kasi mayroong simbahan sa amin eh. And as we always notice, siguro naging part din tayo, no? Diba? May dala-dala din tayo mga palaspas. Sino rito ganun ka rin dati? Diba? Para saan ba yung palaspas? Sabi nung nanay ko, panghampas ng mga mumu. Sa aswang. Actually, nilalagay namin yung sa bintana. Tama ba? Di ba nakaganan para ay makapasok yung mga tik-tik at mga banat? Yeah, praise the Lord. Andiyan ba kayo? First Sunday, just quick sharing, no? Talagang nawala boses ko, and I just want to praise and shout, amen, pero hindi ko magawa. Pero ngayon, nagre-recover pa lang. Kaya, may boses ba kayo? Yeah. Alam niyo, pinagpala kayo. Kasi alam niyo yun, gusto kong mag-interact in praise and worship, pero kailangan talagang i-reserve mo yun. But as time goes by, there's healing and restoration, pero purihin ang Panginoon. Ang title ng pag-uusapan natin is a question. Is Jesus your King? Sino ang hari ng buhay mo? Can you ask the person beside you, is Jesus your King? Sino ba ang hari sa tahanan? Jesus? Sino ang hari sa pamilya? Si nanay, minsan yung anak. Sino ang naghahari sa buhay mo when it comes in handling your finances? Mama.
When we hear the word king, it means master, Lord. He calls the shot. He's the one who makes the decision. He's the one who will say yes and no. Amen? Kaya ang question ko, tatanungin ko ulit, is Jesus your king? Because the people, 2,000 years ago, when Jesus came to Jerusalem, ang mga tao nagsisigawan siya yung hari na hinihintay namin na matagal ng panahon. So as we celebrate Holy Week, andyan yung ating mga sermon notes, nakanisla kayo? Okay? Holy Week, ano ba yung dapat na maging buhay natin? Okay? So hindi naman natin sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan, but let's reflect. This Holy Week, kasi simula na yun ngayon eh. Ano yung mga ginagawa ng mga Pilipino kapag Holy Week? Ano ba yan? Ano yung mga ginagawa? Ayan. Tawag dyan ano? Bisita Iglesia. Ang daming pinutang simbahan. Can I just comment on this? The church is not a building. The church is the called ones. Ecclesia, ito yung mga tinawag ng Diyos. Amen? So, dami mong pamasahing ginastos dyan, tuwing Holy Week, present. Pero pagdating ng sumunod na week, hanggang New Year, Pasko lang nagsisimba. What's that? Ano ba ginagawa ng mga tao kapag Holy Week? Napapansin nyo, nakapanood na kayo na nagpe-penitensya? Lalo na ngayon na social media age, may mga video. May mga sadista dyan, talagang may dalang alcohol, ginagawa sa likod yun. Mga sugat, tama na yun? Totoo pala. May mga blade. Some people, they are fasting. Tama po ba fasting ng Holy Week? Maganda po yan. Okay? Kung kayo po ay mag-aayuno, importante, mananalangin din. Kasi kapag walang prayer, puro fasting, katanood ka lang ng Netflix, hindi yung fasting. Diet yun. Okay? Yung iba naman, nasa beach. Okay, wow. Sino dito, may mga plans na kayo sa beach? Nakapag-swimming na kayo? O, invite namin kayo. Meron tayong family day. Napakagandang lugar. Ang laki! Ang ganda! Aanos namin. Grabe, bagong-bago. Okay. Hintay lang ang schedule. Para yung hindi excited. Alam ko na kung saan yan. Pero okay lang, kahit doon pa rin tayo, ang importante, sama-sama pamilya. Amen? Okay, some people, ang Holy Week nila, they spend 8 hours on watching series, Netflix. Ito ba dapat yung pag-approach natin sa Holy Week? Na manonood lang tayo ng mga movies na hindi natin napapanood. We're just killing time. Sa ating bakasyon, sa mga walang pasok. Diba ko kaya ngayon, talagang pinag-usapan niya, kita ko talaga, binabless yan, binabasa yan, eh, no? Tinatanong ko lang kung talagang swerte yan, bakit binibenta yan? Hello? Diba? Yung palaspas. So, ito na, John chapter 12, let's himayin natin yung Word of God. Ito ginagawa sa church, no? The next day, ito yun, when the large crowd, can you say that, large crowd? Large crowd. Alam niyo kung gano'ng karaming tao in that time? Meron kasi tinatawag silang Passover. Can you say that, Passover? Passover. Pag binabasa niyo, large crowd, Passover. Ano ba yung Passover? Let's go back to Egypt. Di ba, alipin sila, they were slaves, yes? And Moses was sent by God to deliver them from their slavery from Egypt. Amen? Naalala niyo yung 10 plagues o yung 10 salot? Remember that? Ano yung pang-10? Darating yung destroyer. Tama ba? Yung destroyer, papatayin lahat ng panganay. He will kill all the firstborn. But God said through Moses, kailangan ang gawin nyo, papatay kayo, you will kill, I will offer a lamb, and the blood of the lamb you will cover into your doorpost. Remember that? Papahid nila sa mga pintuan nila. And then, when the angels saw the blood, remember that? Nandito ba kayo? The destroyer will pass over your home. Amen! Yun po yung sineselebrate nila. Kung paano silang niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng tupa at pagpapahid ng dugo sa kanilang mga pintuan. At sa pamamagitan ng yun, yung 10 salot na yun, pinalaya sila. So imagine this. Ito na yung paglaya natin. Para sa Pilipinas, Independence Day. Yes or no? June 12. Tama ba? Malaya na tayo.
So, ganun yung naranasan ng mga Israelites. So, lagi nila itong celebrate yearly. Alam mo ginagawa nila? Yung mga Israelites, mga Jews sa ibang lugar, umupunta lahat sa Jerusalem. May dala-dala sila tupa. At yun ay iaalay din nila. Saan? Sa templo. Are you following? Naintindihan niyo ba yun? Imagine yun. Merong isang historian, napakilala ko na sa inyo yung lolo kong historian, di ba? Si Josephus. Remember that name? Si Josephus, sabi niya, ang gano'ng kadaming tupa ang inaalay sa tuwing Passover. Doon sa kanyang panahon, 256,500 na tupa. 256,500 lambs were offered to the temple. Can you just imagine the blood? Yung dugo. Ang baho nun, tama po ba? Nagkalat, bumabaha ng dugo. One lamb, isang tupa, 10 tao ang makakain nun. Naintindihan niyo ba yun? Kasi ganun din ginawa nila sa Egypt eh. Nung pinatay nila yung lamb, kinain din nila pagkatapos. Siyempre, niluto nila. Ngayon, pagpunta ng Jerusalem, isang tupa ang pwedeng kumain ng lamb, 10. So, 256,000 times 500 times 10 people. Ilan yun? 2 milyon at kalahati. 2.5 million people. Dami! 2.5 million ang mga Hudyo na pumupunta sa Jerusalem para mag-offer and mag-celebrate ng Passover. Ganyan yung sinasabing large crowd. Dami! Talaga traffic noon. Walang punong-puno. And then, ito yung panahon na si Jesus, yung kanyang triumphal entry. Imagine the crowd. At ito na, yung iba hindi masyadong kilala si Lord. Tama po ba? Kasi maaaring matagal sila hindi umuwi ng Jerusalem. Maaaring yung iba talaga sa ibang lugar, once a year lang dumarating, hindi siya masyadong familiar sa mga nangyayari sa Jerusalem. Nakikita nila ngayon, sino yung pinagkakaguluhan na yan? Sino yung nakasakay sa asno na yan? Remember that? Pagsakay niya doon sa asno, pababa siya, ang daming mga tao. Anong ginawa ng mga tao? Next verse. Verse 13, they took branches of palm trees. Onting history lang. Yung hindi yung aksidente. Nakakakuha sila ng palm trees, yung mga branches. It is a symbol of their independence or freedom. Yung mga palm leaves na yun ay nagbibigay sa kanila ng alaala na sila'y pinalaya. Sino po dito, meron kayong Bible na Deuteronicals? Na dati, hindi 66 books, meron kayong Bel and the Dragon, may Maccabees. May mga ganun kayo? Kasi totoo yun, history yun. Okay? Meron kasing nangyari, 200 plus years, bago dumating si Jesus, yung triumphal entry niya, meron nang nagpalaya sa kanila. Sino yun? Si Maccabeo. Yung Maccabeo na yun, pinalaya sila, ganun din yung kanyang ginawa. Pagbaba ni Maccabeo, naglagay sila ng palm trees. Naintindihan niyo? So, hindi lang ito isang beses ginawa ng mga Israelite. Nangyari na to. But for this time, sa thinking nila, ang magpapalaya kayo sa atin, sa Roman government, ito ang ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan niyo ba? So, hindi na ito bago sa kanila. But the problem here, ang iniisip nila, si Jesus, papalayain sila against Rome. Because for that time, Israel was under the Roman government. Kaya nga nagbabayad sila ng tax eh. Lahat kailangan magbigay. Kahit wala ka ng pera, ibebenta mo yung bahay mo, yung bangka mo. Why? Because the Rome says so. Alam niyo po yung crucifixion. Yung pagtako sa krus. Hindi yung inimbento ng mga Israelite. It was the severe punishment of Rome sa mga lalabang at lalaban sa kanila. So ito na. Pakinggan natin, Mark 11, basahin natin, verse 8. And many of the people spread their coats on the road. Hindi lang palm leaves. Kaya kung gagayahin natin, pati mga jacket natin. Yung mga Louis Vuitton at Gucci bags nyo, lahat nyo doon. Ano mo? Why? What? As an act of tribute and homage before a new king. So ang thinking ng mga tao, eto na yung maharing hinihintay natin. Amen?
Naintindihan niyo ba yun, yung mga tao? So, pag-uusapan natin yung crowd. Ano yung mga matututunan natin sa kanila na dapat nating maiwasan? Ano pa? Others scattered there of leafy branches and they had taught him from the fields. Let's read. Honoring him as Messiah. The word Messiah, yung church ka, pangalan, Christ our Messiah, redundant pa ulit-ulit. It means the sent one, the anointed one, yun yung Christ. Parehas lang yun, na sinasabi nila doon sa kanilang act. And when they're laying their garments and palm branches, listen, hindi lang ginanon, nilahatag nila. It is an act of honoring that this man is the Messiah. This man is the one who will save us. The man is Jesus Christ. Ito na yung coming King. But the problem here, iwasan natin to. I give you 4 things we can learn from the crowd. Listen, maaring baka maging parte tayo ng crowd. The first thing we can learn is they honor Jesus as King, but curse when life is disappointing. 6 na araw ang lumipas. After 6 days, nag-iba yung kanilang sinisigaw. Ano sinisigaw nila? Binasa natin kanina, John chapter 19. Crucify Him. Take Him away. Uy, yung una! Oh Lord, welcome! We honor you. Ikaw yung Kristo. And then after 6 days lang, ano sabi nila? We have no king but Caesar. Wow! The fickleness of the human heart. Pag-iba-iba yung puso ng tao. Tama po ba? Ilang araw? 6 na araw lang. Tinagal. Nung kanilang pag-celebrate at pag-honor kay Lord. Sabi na, Lord, welcome! You are the King, you are the Christ, our Savior. And then, nung na-disappoint sila, what is disappointment? They're changed. Their heart was changed. Disappointment, sabi natin, disappointment. Ang disappointment ay isang experience when what we expect, what we desire is not given to us. It's sadness, it's displeasure, nalulungkot, nawawala na ng gana kapag hindi na ibibigay yung gusto. May kilala kang ganyan. Mga anak natin ganun, di ba? Kapag may hinihiling sila, tapos hindi nabigay yung gusto, nagtatampo, nadidisappoint. Why the people are disappointed? Listen, because they are expecting Jesus to overthrow the Roman government. Yun ang kanilang expectation. Lord, eto na yung panahon. Labanan mo na yung mga Roman soldiers na yan para maging malaya na tayo sa kanila. They wanted political peace. But Jesus came to bring them personal peace. Ayaw nila ng personal peace. Ang gusto nila, si Jesus maging presidente. That's what the crowd wants. Siya na yung maghari, lalabanan niya yung Romans. And you know, we can relate to this when we are disappointed, when our hopes and expectations were not met by God. Paano po kayo nagre-respond sa Diyos? Kapag yung hinihiling mo, hindi binibigay ni Lord, iba yung binigay. Lord, bigyan mo naman ako ng ride. Nagpe-pray ka, no? Binibigay. Lord, bigyan mo ako 4 wheels. Binigay sa'yo 2 wheels. Binigay sa'yo bike. How will you respond to that? Lord, ito na yung pinagpe-pray ko, Lord. Na lifetime partner, kaso hindi yun yung itsura na gusto mo. Sabi mo maputi at binigay sa'yo lutong-luto. Disappointed. Paano? Anong gagawin ng tao? Sige nga, Lord, trabaho. Ang binigay sa'yo ni Lord, mag-business ka. Lord, pag may benta ako, how will you respond? When life is disappointing, will you still honor Him as your King? Si Jesus pa rin ba hari ng buhay ko? O baka nagagalit tayo sa Kanya? Sinusumpa natin siya. Sabi ko na, ayoko naman, Lord. Anong iba ginagawa? Nagtatampo. Sulking. Ayun yung word sa English eh. Sulking. Naranasan niyo po mong magtampo sa Lord? Mga bata, mabilis magtampo. Kaya alam niyo, in our relationship with God, kung tayo matampuhin sa Diyos, kapag hinihiling natin isang bagay, hindi binigay, o iba yung binigay niya, nagtatampo tayo. Maybe we need to check our spiritual life. Being immature Christian.
Can I just tell you this? Pag nagtatampo ka, when you are sulky, when you have self-pity, kawawa naman ako, Lord, di mo naman ako pinagbigyan. Di ba mga magtatampo? Bakit nagtatampo isang tao? Pag-aralan lang natin yung pagtatampo sa Diyos. You know why? When you are having this negative emotion of being sulky, self-pity, nagtatampo ka, what does it says? What does your action says? You are elevating. Listen, you are elevating your importance in your own eyes. When you are having self-pity before God, sa being sulky, nagtatampo ka sa Lord, itinataas mo yung importansya ng iyong sarili. Parang sinasabi mo sa Kanya, importante ako bakit di mo ako pinagbigyan? Do you understand? That's what our action says before God. Lord, nagpe-pray ako, anak mo ko Di mo naman binigay. Tatampo na, di na ako akatin. Hindi na ako magbabasa, ayoko na ako mag-pray. Hindi na ako din na cellphone na yan, nagtatampo. What does our action says? Lord, importante ako. We're elevating our own importance. Ano sabi ng Romans 12? Huwag kang masyadong tingnan yung sarili mong mataas. Be humble before God. Amen! Yung pagtatampo, maaaring maging root niyan. Anong pinaka-root at maging fruit? Bitterness. Pag nagtampo ka sa Diyos, magagalit ka. You will be bitter before God. When you experience disappointment and frustration, alam nyo, ang bitterness, it will override the fruit of the Holy Spirit in you. Kapag bitter ka, wala ka ng love. Pag bitter isang tao, walang joy. Walang peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. It overrides the fruit of the Holy Spirit in our life. Kaya alam nyo ang lesson dyan, mga kapatid? Anong lesson? Huwag tayo magtampo kay Lord. Amen! Yung expectation mo, nagpe-pray ka, sino ba mas importante? Diyos ba o tayo? Sino ba ang hari? Tayo ba o siya? You know that? When we are sulky before God, kapag nagtampo ka, parang siya sabi, Lord, mas importante ako sa'yo. Dapat inuna mo ko. Paano pag di binigay? You live up God. Kaya ang tanong, is Jesus your King? Kaya hindi ka dapat magtampo. Anong kailangan natin gawin? Magpakumbaba sa Diyos. Na kung anong Lord dumating, kung ano ibigay mo, papasalamat ko. Kasi alam ko, mas mabuti yung plano mo kaysa sa akin. Amen? Yung gusto ko, Lord, mas maganda pa rin yung gusto mo. Mas makakabuti yung gusto mo kaysa sa gusto ko. Amen? That's the problem with the crowd. Kaya after 6 days, crucify Him. Ayaw na namin yan. Kala ba naman namin, makikipaglaban yan. They curse Him in life. It's disappointing. Sabi dito, by the grace of God, you ought not to think more highly of yourself. Nakakatawa itong si Habakkuk. Ano sabi ni Habakkuk? Chapter 3. Figs may not grow. Grapes might not grow. Olives might not grow. Food might not grow. There may not be any sheep or nor pens or cattle and barns. Ano ibig sabihin nito? Kahit walang dumating na blessing, hello? Kahit hindi pa dumadating yung bunga, amen? Kahit hindi pa binibigay yung gusto mo, yung tinanim mo, hindi ka pa umaanik, but still, I will still be glad and rejoice in the Lord. Amen. Yun! Why? Because He is our King. Alam niya yung nararapat para sa atin. So maybe you're experiencing disappointment in life. Maybe you're frustrated in your faith. Lord, ang tagal naman. Lord, hirap na ako. Lord, bakit dumating sa amin to? Remember, Jesus is King. He knows what is right for us. Amen. Ito na. So most of the crowd, let's read next. Most of the crowd spread their coats on the road as before a king. So ano makikita natin dito? Number 2, they lay their garments on Him, but not their life for Him. Ibinigay nila yung mga damit nila. Lord, sige, apakan mo. Sa'yo na yung damit namin, Lord. Kung anong gusto mong gawin sa damit namin. Pero yung buhay namin, hindi. Kilala kang ganyan, Kristiyano? Subjective sa gustong ibigay sa Diyos.
Pinipili niya lang kung ano yung gusto niyang gawin para sa Panginoon. But when it comes na dumating yung uncomfortable, pag mayroong inconvenience, ayoko na. They're very willing to lay down their garments, but not their life. Have you given your life to God? Have you given your whole life to Jesus? Ano sabi ng Panginoon? Mark 8:35. For whoever wishes to save his life in this world will what? You will eventually lose it through death. Can I explain this? Kapag meron kang reserve, you follow God, right? Kapag meron pa sa buhay mo, may area sa buhay mo, listen, na sabi ni Lord, I am the King of all. So if I am not the King of all, the Lord of all, I am not Lord at all in your life. Hindi pwedeng sabihin natin, Lord, dito ka, Lord ka pag Sunday. Lord ka sa kusina, magpe-pray kami. Lord ka sa bedroom namin. Pero sabi, dapat Lord din ako sa pitaka mo. Dapat Lord din ako sa Gcash mo. Lord din ako ng gadgets mo. Yes or no? He is Lord of all. Sabi niya, kung meron kang sinisave at ayaw mong i-lay down sa Panginoon, ayaw mong ilatag sa Lord, though He says, you will lose it. You will lose it. Mawawala yun sa'yo. Can I give you, this is the wisdom of God. Gusto mo bang mawala yung mga bagay na yan? Yung mga tao na lagi nagkikip, yung lagi, hindi, akin to eh, pinaghirapan ko to eh, dugot pawis, talagang tagal ko na itong iningatan, tapos sasabihin, Lord, lay everything down to you. Lord, yung profession ko eh, Lord, ikip na sa akin na lang yun. But you know, sabi na, you will lose it if you save it. But whoever, listen, loses his life. Pag binigay mo na yung buhay mo sa Lord, in this world, for what? For God's sake, for His word's sake. Lord, lahat papagamit ko para sa iyo. Lord, willing na ako. Kahit ano yan, Lord, kung anong sabihin mo, yes, I am useful, I am ready to be used. Anong sabi niya? For what does it you will receive it. For what does it benefit a man to gain the whole world with all its pleasure and forfeit his soul? Ano ibig sabihin when we say we lose our life and we gain it? Ano ibig sabihin na kapag inalay mo yung buhay mo sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay? Hating means you forget your self-interest. You will forget your own desires and plans. And you will just yield and give way to what God wants in your life. Alam nyo, isa to sa mga natetest sa pagiging Kristiyano natin. Yung mga desisyon ba natin, gusto lang natin? Yung mga pagdidesisyon natin sa buhay, baka pinilit mo, ikaw lang yun? O yun ba yung gusto ng Panginoon sa'yo? At pag sinabi ni Lord, anak, ikaw ang may gusto niyan, i-lay down mo yan. Naisin mo yung gusto ko sa buhay mo. It means, yung ating pagiging self-centered, aalisin mo yun. Na hindi na ito patungkol sa sarili ko. You will abandon yourself and you will serve God and serve others. May ka bang gusto na tao? Kaya nung damit, okay lang Lord, sige damit. But serve God with all my life, with everything I have. Parang ayaw namin yun. Minsan subjective. The question is, what are the areas in your life na hindi mo pa binibigay sa Panginoon? That you do not want Jesus to be King of your life. Is it your marriage? Buhay na yung mag-asawa, kung ano lang yung gusto mo, kung ano yung gusto ng asawa ko, no. Make Jesus your King in your business. Di ba? Paano mo masasabing si Lord yung hari? Unahin mo ang Panginoon. You honor Him in your business, in your finances, and even in our life as believers. Kayo po, meron kayo kanya-kanyang profesyon, may kanya-kanyang ginagawa. Is Jesus the King of our life? Are we ready? Pag sinabi ng Panginoon, anak, maglingkod ka. And you know what? It's in our own experience, and this verse is really true to us.
Alam niyo po, nakadalawang incentive na ako ng sasakyan. Pero bata pa lang, 23 years old, meron na akong sariling sasakyan. I was earning money. But you know, God really called me. Sabi niya, okay, sige, mag-start ka na, magsisimula ka. Gusto ko, ako na magiging boss mo. Lord, nararanasan ko ang sarap eh. I've earned millions in my life. Kaso, naalala ko, yung milyon na yun, hindi ko masyadong naramdaman kasi, das. Kung saan ako ginagamit, walang Lord eh. But when God called me, sabi niya, hindi, ako na magiging boss mo. Lord, iwanan ko to. Ako naman yun. Naintindihan niya yun? Iwanan ko to. Hindi. I was resisting Him. And yun ang ginawa? Alam niyo kay Jonah? Dahil tumatakas ka, tinatawag kita. Ano nangyari? Lumubog yung barko. Bumagsak yung kumpanya. Pero I was resisting. Nag-apply ako sales agent. Pero hindi rin ako natanggap. But really, God was calling me. And tanong niya, may pupuntahan ka ba? Mayroon ka pa bang ibang tatakbuhan? Lulubog yan. Lord, I'm willing to lay down my life. At kung ano yung mga nawala sa amin, ibinaling ng Panginoon. Gaya ka na sasabi kanina, Brother JV, i-restore ni Lord lahat yan. Amen? At ang kaibahan ngayon, mas masaya kami. Bakit? Natutupad ko yung purpose ng Lord sa buhay ko. But the first thing, I need to lay down my life to Him. Kailangan muna na ibigay natin yung ating buhay sa Kanya. Ang sabi niya, you follow me? Luke 9:23, as my disciple, you must what? Can we say that? Deny. You forget. You deny your wants, you will, your goals in life, and just, Lord, kasi susundin kita eh. Tandaan mo mga kapatid, lahat po tayo may mga kanya-kanyang plano, may mga pangarap tayo, yes or no? Maganda yung pangarap natin, yes or no? Yes. Parang iba lang may pangarap dito ah. Do you have dreams and goals in your life? Yes. Magaganda ba yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Yes. Ang sabi ni Lord, as you follow me, you just not lay down your garments, you just not lift up your hands every Sunday. I want you to give me your life. But this is the good news. Mas maganda plano ni Lord kaysa sa plano natin. Kung nagagandahan ka na sa pangarap mo, kapatid, mas maganda pa yung gusto mangyari ng Panginoon dyan. Amen! Gusto ko mag-abroad, Lord. Gusto ko tumira sa ganito. Lay everything and let the Lord decide what He wants in our life. Is Jesus your King? Kung siya ang hari, susundin natin eh. Sabi nun, take up His cross daily. Ano ibig sabihin ng take up His cross? Yung cross, kapag ikaw, sample, nagka-time machine, binalik ka dun sa panahon ni Jesus. May cross kang pendant. Ang tingin ng mga tao sa'yo, you are morbid, sobra ka. Napakasama niyan. Bakit mo ipinapangalandakan ang isang bagay na inaayawan ng mga tao? Because it was the severe punishment. Para pahiyain ng mga tao, cross, death penalty. Ngayon sa panahon natin, yung katabi mo, nakapendant, ang pendant niya, Silya Electrica. Electric chair, ang pendant niya. What? Bakit pendant electric chair? I love death. No. In their time, the cross means death. Ibig sabihin, lahat-lahat sa atin patay na. At kung ano na yung gusto ng Panginoon, yun ang ating gugustuhin. Even our desires, even our wants, even our wills. Listen, kaya kung ikaw Kristiyano ka, if you're following Jesus and you want a comfortable life, Christianity is not for you. Because in this life, Christianity, hindi komportable ang buhay natin. Amen? Our life is full of adventures. Amen? We always climb up high mountains and higher mountains. We face a lot of challenges. Yun ang Christianity. Hindi ito komportable. Lagi, araw-araw, nasusubo ka. Gaganti ba ako? Hindi. Gaganti ba ako? Hindi. Hindi komportable yun. Tama ba ba? Magpapatawan ba ako? Nasaktan ako eh. Sasabi ng Bible, forgive? No! Magsasacrifice ako? Magbibigay ako? It's uncomfortable. Yes or no? Yes. Pero yan eh. Sabi Lord, do you really want me as your king? You must deny yourself. You must take up your cross. Patay, dead. Meron na po kayo nakita na patay na nagreklamo? Ano ba? Init naman dito sa kabahong ko. Wala ba kayo ibang damit? Pagpatay na, no, wala na yung complaining, yes or no? Namamatay na yung dati nating pagkatao. Amen?
Yung dating tayo, patay na. As we follow Christ, we take up our cross daily. So kung meron pang nagiging zombie dito, nabubuhay sa area ng buhay mo na hindi ka lugod-lugod sa Lord, you take up your cross. Ipako mo na yan sa krus. Amen! That's what it means when we follow the Lord. What it means is expressing a willingness to endure whatever may come. May mga problema, pagsubok, may pagkukulang, may sinisingil, may nahihirapan. As you follow the Lord, napapagod, napupuyat, yes or no? Na kinakapos, nagagahol sa oras, maraming nakakalimutan na priorities, but as we follow the Lord, we deny ourselves and follow Him, take up our cross. Sabi niya, believing in me and conforming to my example. Eto na, balik tayo sa storya. Alam niyo, itong Palm Sunday, 4 na beses na banggit. Matthew, Mark, Luke, and John in the Gospels. Bakit ba paulit-ulit ito? Because Jesus, the Word God, He wants us to learn from this. Paulit-ulit. Ang sabi niya naman sa Matthew chapter 21, He entered Jerusalem. All the city was trembling with what? Excitement! Excited sila. Wow! Tignan mo yung katabi, excited ba siya? Palm Sunday. Bukas, exam ng mga bata. Exam na yung bukas eh. Monday, Tuesday. May parada ng hapon. Maglalakad kami, mapapinitan kami. So excited pa ba kayo when it comes to welcoming Jesus? I mean, sa praise and worship, parang ganon. Nakita nila, ang daming tao. But there's a problem. Number 3 is, they welcome Jesus with excitement, but they do not know Him personally. Pupunta sa church, uy, ang saya nito, ang lakas ng dams. Wow, ang sarap pala mag-worship sa inyo. Ang ganda pala sa church na to. Ang daming crowd eh, tama ba ba? Grabe, tuwan-tuwa sila. Nakikinervyos, mga ganun. Wow! Di na makilala si Jesus. Excited, pero wala namang relasyon sa Kanya. Nakaranas kayo ng gano'n sa simula? Uy, sige, palakpak tayo, lahat. Masaya, makakita. Tapos, sinong Savior mo? Anong Savior? Anong Savior, Peg, sabi mo? Basta masaya lang, ayos na yun. Listen, those 2.5 million people, iba-iba yun ng kanilang pagkakilala kay Lord. Tama po ba? Kaya share to you, may mga grupo yan. Yung grupo ng mga C, yung iba curious lang. Sino ba ito na nakasakay sa donkey na ginaganunan? Nakikita siguro nila, si Jesus yan, yung nagpapagaling. Curious. Gusto nilang makilala. Meron namang mga concealers. Okay? Ang daming tao. Ito mga concealers, nandun sila, pero iba yung kanilang motibo. Sige, sama ka. Sige, sasama ako. Sino ba yan? Hindi nakilala eh. Concealers. Tapos, sisikuin niya, uy, mamaya, pagkatapos ito, pautang ako sa iyo, ha? Matinda ko, iputangan mo naman ako. Meron palang hidden motive. Uy, mamaya, bibentahan kita, ha? Kaya palang ma-attend. Pero hindi kayo yun. Hello? Hindi kayo nagkame. Kayo ba yun? They conceal. Tapos, worship. Tapos, pagkatapos sa service, ang cute niya. Sino yun? Naghahanap pala ng boyfriend, girlfriend. Iba yung intention. The curious, the concealers. Ito yung mga competitors. Si Jesus, di ba, andun yung mga Pharisees, Sadducees. Naghahanap ng butas. Naghahanap ng mali kay Lord. Ito naman, yung pang-apat na sin. Ito yung mga confused. Hindi nila alam kung propeta ba siya? Siya ba talaga yung Kristo? Siya ba talaga yung Messiah na darating? Sometimes people, when we come to church, confused. Kung sino ang ating Panginoon? Yung iba naman, mga cheaters. Puro siya, cheaters. Eto, dahil nga mababait yung mga nasa church, dahil may katabi mong bait, di ba? Ang goal nila, lokohin yung mga tao sa simbahan. Kaya maging maingat tayo. Amen?
May wisdom tayo kay Lord. Tama po ba? Yung ini-invite mo, parang, invite na, yun pala. Diba? I-scamming ka, papag-enter ka na investment, tapos boom! Hindi na magpapakita. Sana si sister, brother. Sagot ka. Yung iba, committed. Amen. Nasa kaya kayong si Don? Are we committed to God? Nandun ba tayo sa commitment na kahit anong araw, kahit anong oras ako tawagin ng Panginoon, kahit may problema, kahit mainit, kahit malamig, kahit traffic, may sasakyan man o wala, I'll be committed to Jesus. Halo-halo yun, ha? But those people, they're welcoming, they're honoring and praising Jesus, but they do not know Him personally. Can I ask you this question? How can we know Jesus in a personal way? Paano ba natin siya makikilala? Let's read in Colossians chapter 2, verse 6. Therefore, as you have received Christ, tinanggap niyo na ba si Jesus sa buhay niyo? Siya ba ang tagapagligtas ninyo? Okay, ito yung next step. Sabi niya, walk in union with Him. Dapat yung lakad natin, hindi mo iiwanan si Jesus dito sa Sunday service. Dapat kasama mo siya pag uwi mo ng bahay. Amen? Pag nakipag-usap ka sa asawa mo, kasama mo si Lord. So maging maingat ka. Amen? O pag nakipag-transact ka ng business, you walk with Him. Pati sa opisina. Hello? Naintindihan nyo? Lord, diyan ka muna Sunday. Mag-o-office muna ako kasi mabarkada ko. Mga ano yun, may busy yun eh. O dito ka muna, Lord, ha? No! You walk with Him. In union with Him. Ibig sabihin, you reflect His character in the things you do and say. So, ito yung mga step. Paano ma-reflect si Jesus sa buhay natin? Lahat naman po tayo eh. May mga nakaraan. Yung iba sa atin, nung nakilala ang Panginoon, dati tayong manginginom, nagmubura, marites, dati tayong nanlalait ng tao. Alam mo yun? Yung bibig natin, bastos. Paano yun? Alam nyo, good news, pinadala niya sa atin yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para maging banal tayo. Amen? Kasi sa sarili natin, hindi natin kaya maging banal ang lakad. Naintindihan niyo po? And just tell you this truth. Paano yun nagkakasala ko, Pastor? Umaalis ba yung Holy Spirit? Bakit ahalisin ng Diyos ang nagpapabanal sa'yo pag magkakasala ka? Hindi nawawala yung Holy Spirit sa'yo. Amen? Lagi mo siyang kasama. Actually, sinasabihan ka niya, mali yan, mag-sorry ka, okay, sige, bangon uli, nagkamali ka, simulan mo uli. He's the one who is the power to change the heart of people. The Holy Spirit of God. Kaya nga alam niyo mga kapatid, kung talagang tayo mayroong relasyon sa Diyos, we will reflect the character of His Son, Jesus. Makikita sa atin sino? Jesus. Hindi na yung dating tayo. What we do, what we say. Living lives that lead others from sin. Luke 19, same situation. Tignan mo, Matthew, Mark, Luke, and John. Nakita natin lahat. Pare-parehas. The entire multitude of the disciples, all of those who were claimed to be His followers, anong ginawa nila? They began praising God. They adore Him enthusiastically and joyfully. Sumisigaw talaga. Talagang parang, alam mo, nanonood ka na may dumating na artista. Verse 38, shouting, blessed, celebrated, praised is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory, righteous splendor in the highest heaven. The last point here is they were shouting to Jesus as King. Lord, Jesus, King Jesus, Jesus is Lord, Jesus is King. Parang praise and worship natin ito hallelujah! Jesus Lord, the King of my life. They were shouting. But they do not submit. They not submitting to His will. Pwede kasing sumisigaw tayo ng papuri pero hindi tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Maraming kalooban na susunod sa buhay natin. Unahin na natin yung kalooban ng asawa mo. May desisyon kayo, di ba? Sino na susunod? Kung ano gusto ni daddy, ni mami. Hello? Minsan,
kalooban ng biyanan? Their will, husbands, wives' will, my will, sino ba? The enemy's will, anong gusto ng kaaway? Yes or no? And then God's will. Kanino kalooban ang nasusunod sa atin? Can I just share you itong advice kay Job? Ang ganda ng sinabi niya. Job 22, what is the blessing when we submit to God? Ano yung pagpapala kapag nagpapasakop tayo sa kalooban ng Diyos? Magdidesisyon kayo, lilipat kayo ng bahay, bibili kayo ng ganito, pupunta kayo sa ganyan. Kaninong kalooban ang nasusunod? Now, sabi niya, yield and submit yourself to Him. Anong ibig sabihin? You agree with God and be conformed to His will. Kaya alam nyo, napaka-importante po ng pagbabasa ng Biblia. Yung Biblia po ay ang kalooban ng Diyos. Kapag binabasa natin yung Bible, naiintindihan natin yung kalooban ng Diyos. O, explain ko ulit ha. Pag sinabing will, it means testament. Yung kagustuhan. Di ba pag may namamatay, may pinipirmahan? Tama po ba ang tawag doon? Last, will, and testament. Kung ano ang kanyang maging desisyon kung kanino ipapamana. Naintindihan niyo po? Yung Bible, anong tawag sa kanya? Old Testament and New Testament. Ibig sabihin, ito yung gusto ng Diyos. Tanungin ko kayo, sagot po kayo ha. Ano ang gusto nyo pagkatapos yung gawin? Pagkatapos natin umatin ng service, anong gusto nyo kainin? Sagot! Okay lang, sige, walang tama mali. Sasabihin nyo. O, chicken, samgyup, mga inasal. Okay, ganito. Nung sinabi ninyo, nalaman ko. Tama po ba? Diyos siya eh. Ano bang gusto ng Diyos sa buhay ko? Actually, sinabi niya na. At hindi niya lang sinabi, sinulat niya pa. Sino nagsulat? Gumamit siya ng mga tao para isulat yung gusto niya. Naintindihan niyo ba yun? Kasi kung Diyos ang susulat niyan, bakit hindi natin naintindihan? At matakot pa tayo. Kaya gumamit siya ng mga tao. Lalo na pag manok ang nagsulat. Kapag kabayo ang nagsulat. Kaya ang ginamit niya mga yun yung Bible. Naintindihan niyo po ba? Kaya kapag lagi natin binabasa yung Bible, nalalaman mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapag nagdidesisyon ka, hindi na base kung ano yung gusto mo. Ay, teka, hindi gusto to ni Lord. Naintindihan niyo po ba yun? Paano mo nalaman? Kasi sabi sa Bible. Yes! Kaya ang mga desisyon sa buhay natin, tingnan natin. Lord, kalooban ko ba to? Tingnan mo yung Word. Pag wala at hindi according to the Word of God, kapag taliwas ka sa Word of God, baka kalooban mo lang yan. Baka ikaw lang may gusto niyan. Baka yung asawa mo lang ang may gusto niyan. Baka pinilit lang yan ng biyanan mo o ng mga kaibigan mo na pressure ka lang. Hello! That's how we submit. We cannot submit to His will when we do not know His will. Gusto niyo pa malaman yung will ni Lord sa buhay niyo? Amen. Listen, magbi-business ka. Alam niyo si Lord gusto niya meron siya kanina. Gusto niya sabihin sa'yo kung, anak, ito ang business na papasukin mo. Gusto niyo ba yung malaman? Basahin niyo yung Word of God. Mag-aasawa kayo. Yes or no? Yung iba sa atin, single pa. Amen? Gusto niyo bang malaman kung sino yung gusto ng Panginoon para sa inyo? Nandun sa Word of God. Alam niyo, blessing, napakaganda. If we conform to His will, if we submit to His will and not our will. Listen, anong sabi? Basta sabay-sabay. And be at peace. Hello! Sabi mo peace. Peace. Sa beses pa peace. Peace. May kapayapaan ka. Na dahil sinunod mo yung kalooban niya, kahit magulo ang sitwasyon, alam mo, gusto ni Lord to, walang makakapigil sa Diyos ko. Sumusunod ako sa Panginoon ko eh. Listen, pero pag pinilit mo, nagkakagulo na ako. Ba't na nagkakaganito? Tapos nakita ko, kasi pinilit ko eh. Sarili ko lang sinunod ko eh. May peace ka ba? That is one way of knowing what God wants in our life. We have God's peace. Malalaman mo kung kalooban yan ng Diyos kung may kapayapaan na galing sa Kanya.
Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay sa takot, hindi ka malulumbay, hindi ka malulungkot, hindi ka mangangamba, kasi alam mo, hindi, Lord, ikaw to eh. Naintindihan niyo po ba yun? Si Lord yan eh. You know, when we are purchasing a house, listen, sa buhay namin, no, hindi kami approve sa credit card, wala kaming bank credit na maganda. Pero sabi namin, Lord, ito yung nasa picture. I've said that for the past week. Ito yung nasa picture, Lord. Iba yung pagpasok namin doon sa showroom, iba yung pakiramdam eh. Lord, kung kalooban mo to, sige Lord, sa iyo. Go kami dyan. And kung kalooban mo, Lord, mag-apply kami, ma-approve kami, then let's go. Pero listen, hinintay namin yung confirmation. Hindi namin pinilit. Usap kami, love, kung ma-approve tayo kasi sa bangko, hindi namin na-approve eh. Kung ma-approve tayo o hindi, si Lord na yun. Pag di tayo na-approve, okay lang. Mag-renta pa rin tayo. We live within our means. Amen? Hindi namin pinilit. You know what? Na-approve kami. At hindi lang yun. Kung ano yung pinaka-design, model unit, yun yung binigay ng Panginoon. Marami sa atin, listen examine your life. Sa mga purchases natin, gusto ba ni Lord dyan o baka pinilit lang natin? Kasi gusto natin agad-agad. Magkaroon agad tayo. Titimbangin mo, Lord. Ang kalooban mo. At hindi lang yun ha. Listen. Meron na rin kami na 6 months to 1 year na panghulog ng bahay. Hello! Bago kami nag-apply, meron namin kami hinahanda. May nakahanda na. Hindi yung pang-apply namin, down payment kami, 10,000, tapos hindi ko alam, saan tayo wawapang next month? Ay! Hindi ka looban ni Lord yan, pinipilit mo yan! Oh yes, there's faith. Kasi 15 years to pay yun eh, tama ba? Magpe-pray pa rin tayo, pero may wisdom tayo kay Lord. Hindi basta sugod, amen! Kailangan alamin mo yung kalooban ni Lord in your purchases. Para hindi tayo nahihirapan, hindi tayo nabibigatan. Tingnan natin, Lord, gusto mo ba ito? Pag sinabi ni Lord, hindi pa, huwag nating pilitin. Para hindi tayo mahirapan at hindi tayo maguluhan. You will be at peace. Ano pangalawang blessing? Listen, in this way, you will what? Prosper and great. Ibig sabihin, good will come to you. Yung dumating na yun, magiging blessing yun sa inyo. Hindi kayo mahihirapan. Why? Kalooban niya eh. Pag galing sa Kanya, siya magpa-provide. Amen? Kaya alam niyo, I learned this in life. I want to share this to you. Kapag isang bagay pinilit mo, ikaw magpa-provide para doon. Kapag isang pintuan pinilit mong buksan, ikaw magpa-provide para sa sarili mo. Pero pag si Lord ang nagbukas ng pintuan, sigurado may provision doon. Kapag si Lord nagbigay sa'yo ng isang bagay, sigurado may provision. Hindi ka malulungkot, hindi ka malulumbay. Kaya alam mo, praise the Lord, iniisip na nga namin, by the grace of God, baka bayaran na namin yung buong bahay eh. Para makalipat kami sa mas malaking bahay. Amen! Pag-pray nyo kami ha, malaking bahay, di ba? Pero hindi namin pipilit. Tama? Hintayin natin ang Panginoon, mag-iipon muna, huwag pipilitin. Hintayin natin, Lord, submit to His will. Oo, kilala natin si Lord eh. Provider siya. May faith tayo sa Kanya. But listen, we must yield and submit ourselves to Him. Nandun yung goodness, nandun yung prosperity. Kaya sabi niya, please, receive the law and instruction from His mouth. Can I just throw to you these questions? Number 1, do you honor Him as the King of your life? All of your life, finances, marriage, spiritual life, business, siya ba yung hari talaga ng buhay natin? O baka may area pa doon na hindi natin naibibigay kay Lord? What have you given? Have you given your life to Him? Binigay mo na ba talaga yung buong buhay mo sa Kanya? Na kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay mo, yes Lord, sige dyan po tayo. Yes Lord, punta po tayo dyan. Yes, Lord, gagawin ko po ito. Number 3, do you know Him personally?
Kung hindi pa, kapatid, then now's the time. Start reading your Bible. Attend our Bible study. Napakaganda ng pag-aaral. Makinig tayo sa ating mga cell group leaders. Makijoin tayo dun sa mga services at yung mga gawain natin. And last, do you submit to His will? I pray na hindi tayo matulad ng crowd. That they were just praising, welcoming Jesus, but they do not have a personal relationship with Him. Kilalanin natin ang Panginoon natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Let's close our eyes and just bow our heads. Thank you, Lord. Thank you for leading us. Itong mga halimbawa na to, Lord, sa Biblia hindi tinago para matutunan namin at maiwasan na magkamali, Panginoon. Salamat, Lord, for instructing us na you must be the King of our life. Not just praising you. That's good. That's worshiping you, yes, Lord. But we have to know you personally. Na hindi lang kami basta umati na church, sigaw-sigaw, aawit, pagpupuri. That's good, Lord. But even more, what's better is we have a personal relationship with you. Para, Panginoon, makita talaga namin ang iyo, maranasan ang iyong kabutihan, ang magagandang plano mo sa aming buhay. Na hindi kami matulad sa crowd na to, na nagbabago ang puso, 6 na araw lang, sinisigaw, ayaw na nila sa iyo. Panginoon, here we are, and ayaw mo lang na dali namin yung papuri namin. Hindi lang yun ang gusto mo eh. Hindi lang yung mga worship, hindi lang yung tithes and offering namin, but you want us to lay down our life to you. Maybe you're here right now and God is speaking to you. Ano ba yung mga areas sa buhay mo na hindi mo pa sinusuko sa Lord? Ano ba yung mga areas sa buhay mo na hindi pa siya ang naghahari? Jesus' name, Lord, thank you. Because right now, you are forgiving. You are merciful and faithful. Lord, lumalapit kami sa iyo. Maaaring tinamaan kami yung hindi nagsasubmit sa kalooban mo. Pinipilit namin yung gusto namin at hindi yung gusto mo. Maybe we're forcing our will and not your will, Lord. Or maybe we do not know you personally. Wala kaming time sa devotion, sa Bible. Hindi kami nag-a-attend ng mga gawain, Lord. We do not want this crowd to be like us, Lord. Ayaw namin. We want to be committed followers of Jesus. We want you to be our King. And if you're that person today, you're saying, Pastor, ako yun. Hindi ko alam yung bukas sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Pero alam ko, ang Diyos may magandang plano sa akin. Can you just lift up your hands to the Lord and let's come to the Lord and ask Him forgiveness. Hingin natin sa Diyos ang pagpapatawad galing sa ating puso. Let's ask God's forgiveness. Sabi natin, Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Sabi mo yan, Lord, forgive me. Makasalanan ako. Sarili ko ang sinunod ko. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Lord, binubuksan ko yung puso ko at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa akin. Salamat po sa pagpapatawad, sa bagong simula, at sa buhay na walang hanggan sa langit. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo yung palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Can we all stand? Father, we are so blessed and grateful for your word. You know, I was always telling you this Genesis 8:22. Itong Genesis 8:22, basahin lang natin, kapatid. While the earth remains. Saan po kayo nakatira? Nasaan ang Philippines? Sa earth. Habang umiikot ang mundo, may mga principles, may mga laws. Ano yung mga laws? Gravity. Yes or no? Kahit mag-pray ka na mawala gravity, hindi mawala yung gravity. Lord, mawala ang gravity, tatanong ako sa second floor ng bahay namin. No? It's a law. Yes or no? Hindi na mawala, nakaset na yun. Ano pa? Sabi niya, while the earth
means, principle to, law, seed time and harvest. When we say laws and principles, hindi lang to para sa mga Kristiyano. But the Bible that we read, we must apply it. Alam niyo ba, makikilala niyo yung mga mayayaman na tao, billionaires in this world. Bill Gates, Warren Buffett, yung mga tao na yung mayaman, makikita mo rin yung seed time and harvest sa kanila. Millions ang kanilang dinodonate din. Nagbibigay din sila, nagtatanim sila. Alam nila yung law of sowing and reaping. Kaya alam niyo, tayo mga Kristiyano, let's take advantage of this law of God given to us. Sabi na, cold and heat, winter and summer, day and night. Meron ba tayo na hindi sumikat ang araw, puro gabi na lang? Day and night shall not cease. What's the point? Gawin man natin o hindi, mangyayari ito. Amen? So might as well, gawin na natin. Gusto nyo ng harvest? When will night come? After the day. Winter will come after summer. Cold and heat. You want harvest? Seed time. That's the law of God. Kaya itong ginagawa natin, ito ay salita ng Panginoon. Kaya Panginoon, tinataas namin sa iyo ang mga binhing ito, Lord. Pangako mo shall not cease. It will never stop. Kaya Panginoon, sa pagpatuloy namin na pagtatanim, as we continue to sow, we declare, we receive, we believe that your word is true. Harvest will never cease if we will not cease on sowing. Kaya Panginoon, there's a time for seeds, there's a time for harvest. And now, Lord, we are declaring and believing for a harvest in our seeds. Lord, marami sa amin, matagal na nagtatanim. Lord, I pray that you will empower them, encourage them not to stop. Because darating ang panahon, sa tamang panahon, aani kami kung di kami magsasawa. Kaya Panginoon, salamat po ang mga binhi ito. Aani ng masaganang pagpapala, ibibigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Hindi lamang tagapakinig, kundi isa sa buhay ang bawat salita. Ang pagpapala mo nasa lahat ng aming ginagawa. Kaya Panginoon, mga pangako mo, tinatanggap po namin ang masaganang bunga sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father, for every word that you have blessed us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Tinanggap niyo po ba si Jesus sa buhay niyo? Ang puso niyo, si Jesus na ba ang nagmamayari? Siya na ba ang hari? Is Jesus your King? Congratulations, because you are now welcome in the family of God. Sabay-sabay tayo. Declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Power's in you. Messiah. The Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. Receive it in Jesus' name. Amen. God bless you. Have a great week.